Nakilala lang nila ang isa't isa sa pamamagitan namin ni Jean. Ang hirap pong paniwalaan pero yun po talaga ang totoo. Siguro po masyado silang busy kaya ang dalang ng pagkakataon para magkaharap sila. Isa pa ay lagi po kasing may nangyayari kapag magkakaharap na dapat sila. Sa totoo din ay hindi na namin masyadong napansin na hindi pa pala sila nagkakaharap. Kasi kapag nasa bahay ako nila Jean ay parang iisang pamilya lamang kami. At ganoon din kapag nasa bahay namin kami. Naging iisang pamilya kami nang hindi pa nagkakakilala ng personal ang mga magulang namin. Kaya din sobra naman ang pagpapasalamat sa akin ni Papa Ton dahil sa pagtatanggol ko kay Jean. Alalang-alala din naman siya sa nangyari sa akin at ayaw niyang palampasin lamang ng ganon ang sinapit ko. Hinatid ako ni Papa Ton malapit sa amin at namimili talaga siya Nasamahan ako pero nakiusap talaga ako na ako na lamang ang haharap kay Mama, Papa Dudut. Sandali, at matatapos na ako dito. Papuntahin mo dito si Jean. Hindi ko po siya kasama. Ha? Bakit? Ay! Anak! Ano nangyari sa'yo? Ma, relax ka lang. Relax? Paano? Sa itsura mong yan. Sasko, anak, ano bang nangyari? Kasi ma... Halika, pupunta tayo sa ospital. Wag na. Anong wag? Ginamot na ako ni Papa Ton. Alam ng papaton mo to? Opo, siya po nagatid sa akin kanina. Gusto nga niya akong samahan dito sa bahay pero ako na yung nakiusap na wag na. Baka kasi lalo kayo magpanik pag nakita niyo may kasama ako eh. Kahit wala kang kasama, nagpanik pa din ako. Pero hindi katulad pag may kasama ako. At kailan naman nangyari yon? Hindi niyo na siguro naaalala. Pero nung bata ako, nahulog ako sa puno. Tapos yung mga kalaro kong puro OA, binuhat ako, dinala ako dito sa bahay. Hindi ba nagsisigaw pa rin kayo kahit na sinabi ko na sa inyo na 2 feet lang yung kinahulugan ko? Taas ng reaksyon nyo nun. Mas mataas pa yung reaksyon nyo kaysa sa kinahulugan ko eh. Matagal na yon. Saka kasi naman yung mga kalaro mo lahat naghihiyawan ng na-aksidente si Jim. Yung iba nag-iiyakan pa. Sino ba naman ang hindi magpapanik nun? Kaya nga ayaw ko na may kasama ako pa uwi. Bakit? Tingin mo ba o din magre-react ang papaton mo? Ha? Oo nga po no. Pero hayaan nyo na. Teka nga, nililibang mo ko eh. Ano bang nangyari? Bakit ba may mga pasaka? Na-aksidente ka ba? Hindi po. Ano? Si Jean po kasi. Si Jean ang may gawa niyan? Mang, OA mo naman eh. Patapusin mo muna kasi ako magkwento. Ay, sorry na. Sige, anong nangyari? Si Jean kasi nakita kong binabastos. Siyempre hindi naman po ako papayag ng ganun. Kaya sinugod ko yun ang babastos sa kanya. Malaki ba? Mas malaki pa ako. Malaki ka pa, pero nagulpi ka. Ma, madami kasi sila. Okay. Teka, nasaan ang mga yan? Halika, ituro mo. Ma, pwede po bang bukas na lang? Magpahinga na lang muna tayo kasi gabi na. Hay, anak. Sigurado ka bang okay ka lang? Wala ka bang nararamdaman? Itong mga pasako lang ang iniinda ko. Medyo masakit pa. Sa loob mo, wala bang masakit? Di ko naman sila kaklose eh. Bakit naman po sasakit ang loob ko sa kanila? Ay, pilosopo ko talaga. Ibig kong sabihin, internal. Sa tiyan, sa ulo, wala ka bang nararamdaman? Pilay, wala ka ba? Wala naman po, ma. Sige, magbihis ka na muna. Kaya mo ba? Opo, kaya ko. O magbihis ka, tapos kakain na tayo para makapagpahinga ka na muna. Sige po. Anak. Ano po yun, ma? Proud ako sa'yo. Sa pagkakagulpi sa akin? Ay, anak naman eh. Hindi dyan sa nangyari sa'yo, kundi sa ginawa mo. Ginawa ko po na ano? Yung pagtatanggol mo kay Jean. Proud ako sa'yo. Siyempre naman, ma. Kayong mga mahal ko sa buhay,
Lagi ko kayo ipaglalaban. Salamat, anak. I love you, Mama. I love you, anak. Iiyak po ba tayo? Nakakainis ka naman. Paiyak na nga ako eh. Ma, maghain ka na lang para wag ka nang umiyak. Magbibihis na lang muna ako. Sandali. Hindi pa tayo okay, ha? Haharapin pa natin yung mga may gawa niyan sa'yo. Oo, Ma, balik stress ka na naman yan eh. Bukas na natin pag-usapan yan. Osa, basta wala kang nararamdaman na kung ano, ha? Wala nga po, Ma. May mga pasapo ako pero gwapo pa rin. Puro kakalokohan. Ma, gwapo naman talaga ako, di ba? Magbihis ka na. Papadudot nilibang ko na lamang din si